Kakapasok lang, Diyos ko po, nabulabog ang Senado sa matinding utos ni Pres BBM Sen Bato na gulantang. Sen Bato naman ngayon. Siyempre, itong balitang ito na ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Banat News Updates. Ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat News Updates para maging updated kayo sa mga balita na kanyang inilalabas. At siyempre, ito ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa videong hatid sa atin ni Banat News Updates. So, huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat News Updates at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Takang-taka po ako. Alam nyo, kanina Ayun, si Sir nagla-live. Badong Aratoles. Nagsisimula pa lang po, no? Bakit po may kampanya laban kay Senator Bato? Hindi ko po maintindihan. Kung ano po nangyari ron, bakit po nyo, ang dami pong sa live ko kanina, na ano yung purpose? Bakit po, wala akong nakitang ginawa ni Senator Bato na hindi po pumabor sa atin, no? Meaning po ng atin, magtapatan na po tayo. Mag-election po ngayon. Di ba? Ang panawagan po natin dito, kinakailangan po nating masolid. Masolid po yung mga Duterte supporter na yung linya po ni Duterte. Hindi ko po maintindihan, no? Wala po akong pakailam kung kayo ay tagahanga ng kung sino. Pero Duterte po ang ano po ang gusto nyong option, no? Ang option po ba natin Duterte o halo-halo o hindi ko maintindihan. Bakit ang daming galit na galit kay Senator Bato? Kanina, ano po yung ginawa ni Senator Bato na mali? Hindi ko makuha yung kampanya laban kay Bato. No? Kung kayo po ay hindi na po naniniwala sa mga Duterte at papadala na naman kayo kung kanino. Eto, simple lang to Kami po, ipaglalaban na namin yung mga Duterte. Hindi na po kami makikinig. No? Simplihan lang po natin. Kung kayo po ay nakakapareho ng paniniwala ng Duterte, kahit hindi kayo Duterte supporter, welcome kayo. Pero yung igigiyan nyo yung mga Duterte supporter para po sa kung saang hindi namin maintindihan kung bakit. Kailan po nawalan ng suporta si Bato kay Duterte? So, parang may mga bumabanat kay Senator Bato ngayon. No? Baka po Alam naman natin si Senator Bato, solid talaga kay FPRRD. So, parang ngayon, may mga pula ngayon kay Senator Bato. Aba, ano kaya yun? Ma-review nga ito, no? Kung bakit. Kalimutan natin na yun, si Duterte po, si Pangulong Duterte po at si Bato ang may kaso sa ICC. Baka nakakalimutan po natin na si Senator Bato po ay siya po yung PNP chief nung panahon ni Pangulong Duterte. Yes. Nung mayor po si Mayor Duterte, siya na po yung Davao City Police Chief. Hindi ko po maintindihan kung bakit po mayroon pong kampanya ngayon laban sa mga kandidato ni Pangulong Duterte. Pasensya na po tayo. May kampanya laban sa mga kandidato ni FPRRD. So, kung ganyan lang nangyayari, parang nasa pantaha. Is parang nakikita natin na parang natatakot ba sila sa mga sakaha na mabubuo sa eleksyon sa 2025, yung mga senatorial ni FPRRD. Alam naman kasi natin na malakas pa rin ang Duterte, no? Malakas pa rin ang impact nila sa mga tao. So kung tatakbo yung mga senador sa ilalim ng mga Duterte, is may posibilidad silang manalo. Balita ko si Philip Salvador daw tatakbo din, ba? Kung tutusin, puro action star na ang nasa Senado natin ngayon. Baka magkaroon na ng pelikula dyan, no? Ibalik na nila yung pelikulang Eagle Squad. Mga katunay, alam niyo yung pelikulang Eagle Squad? Maganda yun, doon si Senator Robin, di ba? Kulang na lang dyan sila George Tregan Jr., si Edo Mansa. Baka susunod, no? Mabuo na yung Eagle Squad dyan. Si Jinggoy nandiyan, di ba? Nakakatuwa naman. Kinakailangan po nating maging malinaw kung kayo po ay Duterte, no? Tama na po yung mga linlangan. Ako wala akong pakialam kung sino po nananawagan. Pero
Ang linaw po na pinuputaktin nyo si Dut. Hindi pa po nagsisimula sa hearing. Kanina, hindi ko makuha kung bakit po, bakit nyo po inatake si Bato? Sige po, ano po yung mali ni Bato sa ginawa niyang, hindi pa po nagsisimula, binabanatan nyo na si Bato. Hindi ko alam kung ano po yung kinampanya nyo laban kay Bato. Hindi ko alam kung anong grupo yan, pero definitely, si Maharlika yung nag-text kay Bato ng ganun, no? Grabe. Hindi ko po makuha yun. No? Hindi ko po makuha bakit po alam natin. Pwera na lang kung hindi kayo Duterte supporter. Duterte supporter po ba tayo? Kasi ang alam ko, may iba pa po bang pwersa maliban sa Duterte, Marcos? Alam ko lusaw na yung dilawan eh. No? Hindi ko po makuha. Una, hindi pa nagsisimula. Bato, kalingan mo. Bato, nakasubaybay ka. Bato, erase ka na sa amin. Wala pang ginagawa. Hindi pa nagsisimula. Bato, erase na agad. Bakit? Ibig sabihin, may pinagmulan po yan. May nangangampanya na. Parang ayaw na nila manalo si Senator Bato, no? Tinatanggal na nila. Parang ang bigat-bigat naman ng kasalanan ni Senator Bato. Ano ba yan mga katunay? Paki-comment naman po sa comment box kung ano yun, yung nangyayari na to, kung bakit nasusuklam sila ngayon kay Senator Bato at ayaw na nilang iboto sa susunod. Aba, mabigat yun ah. Tapos nung nagsimula, wala pa po ako nakikitang, alam niyo po anong hybrid? Alam niyo, chine-challenge tayo mga Duterte supporter eh. No, yung mga Duterte supporter po, ng mga hindi Duterte supporter, hindi, matagal na pong may Duterte supporter. Ang sinasabi po natin, tayo nagpanalo kay Marcos. Bakit po tayo susunod sa mga wala naman pong ipinanalo? Kung sila po ay mga disgruntled doon sa sinuportahan nila, kung sa tingin nila nabudol sila, bakit tayo papasakop sa kanila? Hindi ko makuha yung hindi ko makuha yung logic ninyo. Ano yung mali ni Bato? 'Di ba? Ang gusto nyo mapatunayan na tama yung dokumento. Sa tingin nyo ba hindi napatunayan ni Bato na tama yung dokumento? Hindi ko makuha. Si Bato nga yung nanawagan si Bato nga yung nagkaisa-isang senador. Pwede po yung hindi imbestigahan eh. Di po ba? Pwede pong hindi imbestigahan yan ni Bato. Bakit po inimbestigahan ni Bato? hindi ko talaga magets yung ano yung pagkakamali ni Bato. Nakita ko na yung mga nag-grandstanding. Ano ba yun? Nako. Nakita ko na kung paano si Gordon mag-handle ng hearing. Mapanood ko nga yan. Dapat pala yun ang nireaction ko muna. Kaya ano yung pinagmula nito eh. Unahin ko lang to, tapos alamin ko naman. Tapos bigyan ko naman ng reaksyon. Kung pati ako madidismaya kay Senator Bato, titignan ko lang kung talagang kadisma-dismaya yun. Hindi halos makakapagsalita yung ayaw pagsalitain ni Gordon. Nakita ko etong mga sila Tulpo. Hindi nakakapagsalita yung hindi nakakapagsalita yung mga kaiba sa gusto ni Tulpo. Pinatatahimik. Sino po pinatahimik? Senador po si Senator Bato. Hindi po siya pasweldo natin. Hindi po siya utusan ni Maharlika, hindi po siya utusan ni Badong. Siya po ay senador ng Pilipinas. Nag-request tayo, ewan ko kung sino nag-request ng investigasyon. Hindi, wala naman kayong, sige, mag-comment kayo, ano dapat ang ginawa ni Bato? Kung mali pa yung ginawa ni Bato, ano pa yung dapat na ginawa ni Bato? Ano dapat yung ginawa ni Bato na hindi niya ginawa? Alam ko na palabas ni Bato na authentic eh. Siya nga yung nag-point out na hindi yan AI eh. Hindi ba nakuha yung sinabi ni Bato? Hindi AI yan dahil hindi ko maunawa, hindi ko maiisip yun. Kailangan talaga malaman. Dahil merong butas na nilagyan ng mukhang interesting pasiner. No? Dapat hindi na lang siya nag-imbestiga. Kasi nung nag-imbestiga, galit. Alam niyo po, napakahirap po. Ako, hindi ko gusto yung ginawa ni Maharlika.
Masaktan na kayong mga Maharlika. Wala Si akong Mang pakialam. Maharlika. Duterte ako noon. Hindi ako naging Maharlika. Bakit politiko ba si Maharlika? Puta, mas diktador pa sa mga politiko yan eh. Ibig sabihin, kung anong gusto niya mangyari, yun ang dapat masunod. So, na-involve dito yung pangalan ni Ma'am Maharlika. Aba, at mapanood ko yan. I-check ko yan. Si Duterte, si Sara Duterte nagpanalo kay Bongbong. Hindi po mga vlogger. Hililinaw ko lang po. Si Sara Duterte po ang nagpanalo kay Bongbong Marcos, hindi po mga vlogger. Kasi ang dami support. Tayo pong mga vlogger, sumikat din tayo sa mga Duterte. Eh, hindi nyo naunawaan. Sumikat din kayo sa mga Duterte. Sabihin nyo na anti-Duterte kayo. Ewan ko kung saan kayo pupulutin. Banatan nyo si Duterte. Oh, di ba? Bakit hindi nyo binabanatan si Duterte? Simple lang yan. Yung popularity Ako para sa akin, kaya ako nagustuhan si FPRRD, mga Duterte, is nagustuhan ko yung klase ng pamamalakad nila. No, para sa akin lang 'yon, ha. Opinion ko lang 'yon, kaya wala nang kakana. Di ba? Kasi katulad ng pandemic, kasi talagang ako natuwa ako kay FPRRD nung panahon ng pandemic talaga. At saka yung war on drugs niya. Ang laki nung naitulong niyan. No, sa mga kabataan, sa mga ang daming natahimik noon. At saka yung mga nalulong is mga nagbagong buhay. At isa pa nung pandemic is nakita naman natin no sa edad ni FPRRD talagang hindi siya nangiming tulungan yung mga Pilipino. Gumagawa siya ng paraan para tayo ay makatawid sa araw-araw. Noong mga panahon ng pandemya na tayo lahat ay walang trabaho, nasa bahay lang, 'di ba? Nang bawal lumabas. 'Di ba? At saka nagustuhan ko talaga. Kaya sa akin is wala akong nakikitang hindi magandang ginawa ng mga Duterte dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na dyan sa Davao. No? ng mga Duterte, tayo lahat nakinabang mga vlogger. Sumikat. Wag niyong sabihin na ang laki-laki ng mga channel niyo, ang laki na nanonood sa inyo. Banatan niyo yung mga Duterte. Ewan ko kung may matira dyan sa channel niyo. Hindi ko maintindihan kung bakit kayo ka-endorse lang po ni Pangulong Duterte. Ay kaso nga lang, meron akong medyo kontra lang ng konti sa mga Duterte. Yun lang, sana naman payagan naman nila yung mga fireworks sa harap ng bahay. Hindi, di ba kasi nakakaugalian na ng mga Pilipino yan eh. Kaugalian na ng mga Pinoy yan. No, yung mga fireworks, no, payagan naman nila yung mga, yung mga mag-fountain ka, tapos may mga Judas belt ka, ganyan-ganyan. Pero yung mga Og Thunder, mga Lolo Thunder, Super Lolo, mga Goodbye Philippines, yan, pwedeng ipagbawal yan. Okay ako dyan, pabor ako dyan. Pero yung mga mag-celebrate ng New Year kahit sa harapan ng bahay is sana payagan nila, pinapayagan nila. Kasi tradisyon na ng mga Pinoy yun. Yun ang hindi dapat mawala. Kasi doon nararamdaman natin talaga ang New Year eh. Kasi di ba sa Amerika, iba ang klase ng New Year. No, puro fireworks lang sa taas. Tayo kasi parang tayo, sa China kinuha yung natin. China na naman. No? Tsaka tradisyon na ng Pilipino yun since day one pa. No, sana yun ang medyo wag tanggalin. Kumbaga lang, limitahan lang na yung malalakas is ipagbawal. Pabor tayo diyan. Kay Bato, Tolentino, Philip Salvador. Alam niyo po, ang labanan po ngayon, numero. O si Robin Padilla ba? At ito magtapatan tayo. Ideal senador ba si Robin Padilla? Hindi. Pero natutuwa ako. Nanalo si Robin dahil kakampi natin siya. Kung sa botohan, buboto siya para sa mga Duterte. Hindi ko maintindihan kung bakit nyo titirahin si Bato. Ang ganda-ganda. Hindi ba napalabas na tama yung dokumento? Pinigilan niya ba magsalita si Morales? Masama po ba na makakita tayo ng bagong magagaling na tao? Si Morales po nakita natin magaling. Hindi nagsisinungaling, tapat. Diba? Ano lumabas sa hearing ni Bato? Ito si Morales, tapat tong tao, hindi to nagsisinungaling.
Mapanood nga yung hearing na yan. O di, sino ka ba? Dito ka pa magpapaalam na anti-Duterte ka. Di mag-anti-Duterte ka. Pag pro Marcos ka pala eh. And Ako kasi, doon ako sa ano eh. Sa alam kong may maitutulong sa bayan. No? Doon ako sa tao na may naitulong o may matutulong. Mas tinitignan ko, mas pinag-aaralan ko ang isang kandidato sa ganun. Doon ako nagre-rely. Hindi ako yung basta-basta boto lang na, sikat ka, ganito, ganyan. No, basta ako yung, eto bang taong to, anong magagawa nito para makatulong, makapag-ambag sa bansa natin. 'Di ba? Ang hirap kasi yung pulot lang tayo ng pulot, kilala to si ganto, kilala si ganyan. Pagdating sa Senado, wala lang, 'di ba? Pero kailangan pagdating ng botohan sa 2025 is kailangan maging mapagmatsyag tayo. Pag-aralan natin lahat ng mga kandidato na yan, mula sa mga kandidato ng Duterte at kandidato ng mga Marcos. Kailangan mag-isip kayo maigi. Siyempre, meron din mga dilawan na tatakbo niyan. 'Di ba? Na senatoriable. Kailangan mag-isip. Think before you vote. pro Duterte ako. Pero dahil hindi na ako pro Duterte ngayon, anti-Duterte na ako. Akala mo importante siyang tao. Hinahamo ko nga malalaking channel eh. Natirahin nila si Duterte. Ewan ko kung may matira sa channel nila eh. Yun lang. Sinuportahan lang kayo ng mga supporter ni Duterte. Huwag kayong akala nyo may matitira sa inyo. Hindi naman totally masisiro kayo. Yung mga dati nyo na supporter. Pero yung mga Duterte, sige subukan. Tapatin nyo. Hindi ako, katulad nung isa. Sinabi niya, dati akong pro Duterte, ngayon anti-Duterte na ako. Ganon kayo. Magsalita kayo. Baliktaran naman nangyayari ngayon eh. Dating pro Marcos, ngayon pro Duterte na. Antay na siya sa Marcos. Yung mga dating pro Duterte, anti-Duterte na. Ganon lang nangyayari ngayon eh. Kaya magkakasubukan niya sa 2028 talaga. Mangtagal pa kasi, no? Doon talaga natin malalaman. Yun ang magandang usapin na mangyayari sa atin. Yung mga talakayan natin, ano ba talaga ang mangyayari sa 2022. Ako nai-excite ako kung tutuusin. Para siyang teleserye eh. Hindi ko naman kayo kilala. Duterte kami. Duterte ako. Bakit nyo titirahin si Bato eh? Wala naman. Ang tanong ko ang linaw eh. Ano ginawa ni Bato na mali? Sa hearing kanina. Basta. Kasi anti-Duterte na ako. Anti-Duterte na pala kayo. Kailan ba kayo naging pro Duterte? Meron bang pro Duterte? Wala pang ang testing sa inyo. Hearing lang. Hearing pala. Hindi po. Yung hearing na yun, intriga ako dyan. Hindi po ako relax. Hindi po ako, no. Ayun, natating natunghayan ng video na nagbula kay Banat News Updates at syempre, si Sir Badong Aratales, yung boses na yun na nadinig natin, no? So, talagang panonoorin ko yung video na yun, yung hearing na yun, hahagilapin ko talaga mga katunay. At bigyan natin ng reaksyon kung ano ba talaga yung usapin na yan at bakit parang naiimbyer na sila kay Senator Bato. Comment lang po kayo sa comment box mga katunay sa inyong mga sasabihin. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.